Ayan muli po mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Ikalawang tindig ko na po ito. Ano itong titindigan ko sa ikalawang pagkakataon? Ang titindigan ko, yun muling kasinungalingan ni Libayan kasi ipinakita ko sa inyo yung kasinungalingan ni Libayan doon sa korte. Dito ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kasinungalingan ni Libayan sa pagbablog niya. At ikalawa, yung sinasabi, yung paboritong content ni Bantot. Yung sinadjust ni Bantot sa akin na hindi ko paniniwala, pero titindigan ko, huwag kayong mag-alala, na si Raffy Tulfo ay hindi sinungaling. Okay, for the sake of arguments, titindigan ko ngayon yan, hindi sinungaling si Raffy Tulfo. O eto na, umpisahan na natin. Kasi maigsi lang yung, yung 10 minutes, napakaigsi lang po nun. Pakinggan natin ito. It's difficult for me to lie even with small things. Ayan, it's difficult for me to lie even with small things. Tuloy. Kahit tanungin mo sa misis ko, tanungin mo sa mga magulang ko. Pero kanina napatunayan natin sa korte mismo nagsisinungaling siya. Doon mismo sa hearing, ay doon mismo sa presentation of evidence, nagsinungaling siya. Kung meron akong problema, it is because sometimes I'm brutally honest. Yun, that became my problem. I call a spade a spade. Sometimes I'm not even empathic, yun yung sinasabi nila sa akin. Because that's my character. It's difficult for me to lie. That's how my parents brought me up. Kaya, Bigo ang magulang mo sa'yo, Libayan. Bigo ang magulang mo sa'yo sa pagpapalaki sa'yo. Kasi pinapalaki ka kamo na hirap kang na hindi sinungaling. Pero ito, lumaki kang nuno ng sinungaling. Deceiver, manloloko, estapador. Yari ka, boy, banot. Ay, banat boy, yari ka. Kakasuwang ka. Tuloy. even with my friends, pag sinabi kong hindi ako pupunta ako, I have to go. Ayan, ang sabi niya, even with my friends, kapag sinabi kong pupunta ako, I have to go. Bakit? Kasi pinramis niya Magagalit si Atty. Magalong para sabi ko, I have to go, O prinamis kahit pala awatin siya ng kanyang asawa, kailangan niyang pumunta. ko Pag may prinamis din ako kay Atty. Magalong, I have to go. Biro nyo, sinabi niya dito na kahit na awatin siya ni Atty. Magalong, kung sinabi niya na pupunta siya, hindi siya papaawat. Pupunta talaga siya. Kasi brutally honest. It's hard for me to lie. Tuloy. Exactly. Kaya nga sabi ko sa inyo, pakita nyo yang... Ayan, ano ba ito? Ito po yung sugalan sa Baguio. Binakbakan ko ang sugalan sa Baguio. Ang sabi ko, may sugalan dito kasi meron akong source. Meron akong source taga Baguio na sinasabi sa akin na talamak daw ang sugalan dito. So, kaya ngayon, sinabi ko na kasi ang mayor po ng Baguio ay si Atty. Magalong. Father-in-law po ni Libayan yan, kaya itong si Libayan, tangging kamatayan ito. Ang sinasabi niya ay pakita daw. Tandaan nyo totoong may sugalan sa Baguio at sunod-sunod ang raid na naganap nung ipinatawag ni Senator Raffy Tulfo yung Chief of Police ng Baguio. At binantaan niya, kapag hindi mo natanggal yung sugalan dyan, sibak ka. So ano nangyari? Sunod-sunod po ang raid. So ito, nung time na dinidinay niya, totoong may sugalan sa Baguio. Pakinggan natin to. That's my character. Friends, Atty. Magalong para sabi prinamis din ako kay Atty. Magalong, I have to go. Exactly. Kaya nga sabi ko sa inyo, pakita nyo yang pasugalan na yan. I will personally make sure na may isasara yan. I will personally make sure na may isasara yan. Tandaan nyo, hindi po siya ang nagpasara. So para saan yung personally mo? Hindi po siya ang nagpasara. Kasi nung pinatawag nga ni Senator Raffy Tulfo yung Chief of Police, nagbanta si Senator doon na kapag hindi mo na ipatanggal yung mga sugalan dyan, mag-goodbye ka na sa posisyon mo. Tuloy. Pero, dahil pinatulfo nyo akin, pinapator ni Libayan in action nyo, hindi ko i-refer, ako mismo gagawa. Ayan. Sabi niya, hindi ko i-refer. Di ba sinasabi niya si Senator, puro refer lang daw. Ito sabi niya, hindi ko i-refer. Ako mismo ang gagawa. Sabi ng sinungaling at mandarayang abogado na si Atty. Rani Randolph Libayan. Ang tanong, siya ba talaga ang gumawa? Pakinggan. Ako mismo pupunta dun. O yun, ako mismo pupunta doon. Saan? Sa Baguio. Para personally, ipatigil ang sugalan. Ano ngayon ang nangyari dyan? Pakinggan natin. Ano ang ko dito? Ang kasalanan ko dito? Ayun, may kasalanan pala siya. Ano yung kasalanan niya? Ang kasalanan ko dito, mga kabatas natin, I did not go there personally. Bakit? I did not go there personally. Bakit? Nagpalusot. Tandaan niyo, palusot na lang itong sasabihin niya. Bakit ko sinabing palusot? Pakinggan. Kasi nga, baha eh. Baha. Okay.
For the sake of arguments, medyo tatanggapin ko muna ng sandali, sandali. Baha. So, hindi ka makakalusot dahil baha. So, acceptable yon. Tinatanggap ko yung palusot na yon. Kapag halimbawa, pupunta ka sa Baguio, gusto mong pumunta, ang problema, hindi makalusot kasi baha. Pero ano ba ang totoong sitwasyon nun? Pakinggan natin. Baha. Baha pa rin mga kabatas natin sa NLEX. Ang biyahe mo para makalusot ka lang ng NLEX, 4 to 5 hours. Ayun, pwede pa lang makalusot. Pwede pa lang makalusot. Kahit baha, pwede makalusot. Ano, tamad ka? Napakatamad mo. Ha? Kapalit ng dignidad mo lang yung 4 to 5 hours. At least pinatunayan mo na brutally honest ka. Na it's hard for you to lie. Pumunta ka ron. Kung halimbawa, 5 oras lang naman yung ipipila mo sa NLEX, o di okay lang yun, at least napatunayan mo, buo yung dignidad mo. Hindi tulad ngayon, bulok ang dignidad mo. Bulok, hubad ang dignidad mo. Mandaraya, deceiver, liar. Yan kang klase ng abogado. Kaya maraming napapahamak sa'yo. Pero anong sabi dito ni Libayan? Pakinggan. Pag sinabi kong hindi ako pupunta ako, I have to go. Oh, kapag sinabi kong pupunta ako, I have to go. Bakit yan? Baha lang. Nakita na ninyo gaano kasinungaling itong abogado na ito? Sa pagbablog mo lang, sinungaling ka na lalo na sa korte. Magagalit si Atty. Magalong para sabi ko, I have to go, prinamis ko Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Libayan. Nais ko lang pong sabihin na ang membership sa ating Batas Natin YouTube channel ay available na po. Ang proceeds ho ay gagamitin po para lalong pagbutihin ang pagbibigay natin serbisyo sa ating mga community members pamamagitan ng pag-hire ho ng mga editors. Ayun, yung membership niya, ang sabi niya gagamitin sa pag-hire ng mga editor. Ano nangyari? May editor ba? Wala. Ano, pinera mo, mukha kang perang abogado ka. Ganyan si Libayan. Deceiver, mandoloko, scammer, mukhang pera. Ang kapal ng mukha mo, ako mismo nag-member sa site mo. Wala kang editor. Ha? Ano yan? Pera-pera lang, abogadong pera-pera. Bakit? Gutom na ba? Hindi, sa tingin ko naman, di ka naman gutom eh. Mapera ka nga eh. Di ba? Pero mukha ka lang pera siguro. Tuloy. Webmasters. Eto ang tanong ko dito. August 20, 2020, that was... Pinapahid nyo sa akin na sinasabi ko na si Raffy Tulfo ay gumawa ng isang krimen. Samantalang hindi ko naman sinabi yon at kayo ang nagsabi nun. Pati ang death threat na yan, kayo din ang nagsabi niyan. Yung sabi niya, yung daw death threat, kami daw nagsabi. Ito yung pangalawang content niya. Pero ano yung unang content ni Libayan? Tandaan nyo, ipinapahid niya sa akin, ako raw nagsabi ng death threat, ha? No? Oh. That's a death wish. Ako handang padala ng bulaklak. That's a death threat. Oh. Sa kanya galing yung death threat. Ba't sinasabi niya hindi raw galing sa kanya? Yan ang unang content niya. Yan napapanood nyo ngayon, yan ang unang content niya. Sige, proceed na tayo dito sa hindi sinungaling si Raffy Tulfo. Para, kasi kailangan natin ng mabilis. O, eto. Nakita ninyo ito. Andali Ayan. Nakita ninyo ito, no? Kasi kailangan magkaroon kami ng common ground. Ano yung common ground namin? Napaka-generic nun. Hindi ko pwedeng sagutin ng generic yan. Kailangan meron tayong ebidensya. Evidence ang kailangan natin sa debating ito. Ang sabi nila dito sa content na ito, kasinungalingan. Binigyan daw ng tulong si Megan Aguilar sa Raffy Tulfo in action. So, sinabi kasi ni Raffy Tulfo, tutulungan kita. Ang sabi dito ni Libayan, kasinungalingan. So, diyan tayo ngayon magsisimula. Doon sa sinabi ni Libayan na kasinungalingan daw yon. Hindi po kasinungalingan yon, katotohanan yon. Nagsasabi ng totoo dito si Raffy Tulfo. Pakinggan natin. Ngayon, DDT, mga kabatas natin. Ano pag-uusapan natin? Itong kaso ni Megan Aguilar. Kasi nga, ang daming nagsasabi na unfair. Bakit unfair? Kasi nga, na-content si Megan Aguilar. Ginawa siyang content sa Raffy Tulfo in action, pero mga kabatas natin, hindi siya binigyan ng ayuda. Ayan, sinabi ni Libayan, hindi daw binigyan ng ayuda. Kasinungalingan daw yon nung sinabi ni Raffy Tulfo na tutulungan kita. Tapos binigyan ng ayuda, kasinungalingan yon. Patutunayan ko rito, hindi kasinungalingan yon. Totoo yon. Pakinggan. Siyempre, galit na galit siya. Okay? Akin na yung wallet. Yan. Tulungan kita. Thank you. Oh, ano sabi? Akin na yung wallet. Ayan, tutulungan kita. Yun ang sabi niya. Tuloy. Itong gagawin ko, trust ito ha. I trust you. Akala ko po yung wallet sa akin. Tandaan nyo hindi sustento ang ipinangako rito ni Raffy Tulfo, kundi tulong. Tulong financial. Ngayon, may condition pa yon. Kapag pumasa ka sa drug test, bibigyan kita ng negosyo. Pero dahil doon, dahil nag-agree naman, both party nag-agree, so walang issue doon. So, for the meantime, binigyan niya ng ayuda si Megan Aguilar. Tuloy. I trust you. Opo. So don't break my trust. I will in not. you. I will not. Kasi hindi ka na makaulit. Alam ko po. Kilala ko Sige. po kayo, Senator. Ito, lahat ng laman ng wallet ko today, ibibigay ko sa'yo. Oh, lahat ng laman ng wallet ko today, bibigay ko sa'yo. Hey, thank you.
Tingnan ko. Salamat Oh, po. ito ha, wala na oh. Wala na? Ubus. Wala na. Wala na. Credit card. Loko lang. Credit Joke card. lang. Oh, Joke lang po. bilangin mo, Ay. ma'am. Sige po. Ayan, tuloy ko lang ng konti. Mabilis lang to. 10 minutes na, so tuloy ko lang ng konti. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20. Ayun, ang tanong, tinulungan ba o hindi? Kasinungalingan ba yung ginawa ni Rapi Tulfo dyan? Hindi, katotohanan yon. Tinulungan niya si Megan Aguilar. Ang pangako niya, tutulungan, hindi bubuhayin. Okay? Back to you guys.